Natiklo sa isang raid sa Cavite kanina madaling araw ang mga hinihinalang miyembro ng kilabot na ONAD Carnapping Group. Ikwento mo, Eric Montas. Walong miyembro umano ng ONAD Carnapping Group ang nalaglag sa pinagsanib na operasyon ng Cavite Highway Patrol Group at ng Intelligence Group ng Bataan Police at Pasay Police. Natimbog ang mga ito sa dalawang safe house sa Phase 2 ng Barangay Paniparan 3 sa Dasmariñas, Cavite, alas 4 ng madaling araw. Bukod sa mga miyembro ng Carnap Group, nakita rin sa mga safe house ang iba't ibang kalibre ng baril, mga patalim, mga drug paraphernalia at ilang pyesa ng sasakyan. Nakilala ang mga sospek na sina Ronaldo Onad Santiago, Carlo Cabrera, George Carriaga, Ramir Santiago, Arnold Alipon, Lito Sarabia, Philip Santos at Joseph Hilario. Ayon sa intelligence report, modus ng grupo ang mangarjak ng kotse pero hindi para ibenta. Ginagamit daw nila ang sasakyan sa iba pang illegal na operasyon gaya ng pang-hold up. Makikita natin dito ang operation ng grupo, hindi lang dito sa NCR, Region 4 and Region 3 and maybe mga kalatikpok pa. Ang suspect na si Ronald Santiago, itinangging galing sa mga nakaw na kotse ang mga piyesang nakita sa isang safe house. Magbi-business po ako ng mineral water po eh. Mineral water station po. Kasalukuyan namang tinutugis ng PNP ang dalawang miyembro ng ONAD Group na nakatakas sa raid kanina. Eric Montas, News 5. Nakita na ang isang mekaniko ng motor sa Maynila na 2 araw nang nawawala. Ninakawan na nga siya ng motor at pera, pinatay pa ang biktima. Hinala ng kanyang ama, pulis ang pumatay sa anak. Ikwento mo, Zay Feniza. Balot na balot ng industrial tape ang mukha ng bangkay na ito nang matagpuang lumulutang sa Vitas Bridge sa Maynila kaninang alas 6 ng umaga. Kinilala ang biktima na si Frederick Borja dahil sa mga tattoo niya sa katawan. Isa siyang mekaniko. Galit na galit ang kanyang amang si Felix, sabay sigaw sa pinaghihinalaan niyang salarin. Ang may gawa niyan, pulis. Pulis, sigurado. Yan talagang gawa yan ng hindi mabuting tao. Hindi makadiyos. Kwento ni Mang Felix, Miyerkules ng gabi na makatanggap ang kanyang anak ng tawag mula sa isang kliyenteng pulis. Nasiraan daw ng motor ang pulis sa may kato ng Abad Santos. Kasama ang kanyang helper na si Boy Abaro. Agad silang nagpunta sa lugar, dala ang motor niyang bago. Pero magmula noon, hindi na raw bumalik ang dalawa. Naglaho na rin ang dala nilang motor. Kaya paniwala ni Felix, target ng pumaslang ang motor ng anak at ang dala nitong pera na 15,000. Dahil yung motor niya, modelo. Wala pang linaw ang mga pulis kung sino ang nasa likod ng krimen. Pero halata raw na sanay na ito sa pagnanakaw at sa pagpatay. Mas naghigpit naman ang mga pulis sa pagbabantay. Kaya ang directive sa atin ng ating district director, yung no plate, no travel, tsaka yung i-verify maigi yung papeles sa motor, lalo na sa gabi. Zay Feniza, News 5. Humarap sa News 5 ang hepe ng Philippine National Police na si Director General Raul Bacalzo para sagutin ang ilang maiinit na issue ngayong linggo. Mula sa posibleng koleksyon ng mga pulis sa sunod-sunod na carnapping hanggang sa mga balita ng destabilisasyon laban sa gobyerno. Narito ang exclusive interview. Yung pinaghihinala ang carnapper na si Dominguez na lumalabas nga sa balita, may pahayag siya, sabi niya, hindi daw mapangalanan ng PNP kung sino ang may kagagawan ng pagpatay kay Lozano at Evangelista dahil daw malalaking tao na protektado daw ng pulis. Ano po yung reaksyon niyo doon? Hindi naman. Subalit alam mo, Polo, meron kasing protocol ng investigation na yung mga operational data hindi muna natin pwedeng maibahagi sa ating mga kababayan dahil ito ay maaaring maka-apekto o maka-jeopardize sa ginagawang investigasyon. Pero posible po ba na may pulis na involved dito sa... Hindi naman po natin dinidiscount yun. Posible po yun. Pero sa ngayon po naman ay wala pa namang tayong nakukuhang ebidensya. May ugong general na lahat naman nangyayari ngayon ay destabilization efforts daw laban sa administrasyon o laban sa PNP. May narinig na rin akong ganoong ulat. Subalit to me personally, siguro po naman this is very remote yet. Demolition job sa inyo daw? Well, narinig ko na rin yan, but ayaw ko rin maniwala dyan sapagkat ako'y naniniwala naman na ito lang ay kasama sa aking posisyon bilang hepe ng pambansang pulisya. Kasi may mga nakakalat na, you're on your way out daw dahil daw dito sa mga nangyari.
Well, siguro po mayroon talagang ulat na gano'n. Wala po naman ako nakikitang maliwanag na plano na gano'n. Ang gusto lang po malaman siguro ng taong bayan is, can they sleep soundly at night kung kayo nga ang chief of police? Opo, ako po ay nagmamanifest to our countrymen that the country is still safe. Pero alam mo, Paolo, mahirap lang kasing ipaliwanag sa ating mga kababayan na alam mo, nung nakaraang taon, kung ikukumpara natin, mas mababa ang volume ng crime, mas mababa in fact ang volume ng carnapping, mas mababa ang volume ng kidnapping, mas mababa po ang volume ng mga kaso na kinasangkutan ng mga pulis. Ang nangyari lang nitong, Paolo, kasi nitong last few weeks, mga sensational cases yung nangyari na dikit-dikit. Kaya't yung kung ano man ang naging record natin for the past year, itong nakaraang night 2010, ay natabunan ng recent sensational events. Alright, maraming salamat. Salamat, Paolo. Salamat. Salamat. So, walang disturb, no? Peligro ang dala sa mga biyahero ng panibagong winter storm na tumama sa China. At hotel sa Spain gawa sa basura. Yan at iba pang aksyon abroad ni Naomi Diary. Halos di na maaninag ang paligid sa tindi ng buhos na snow sa China. Nasa 100 flights ang naantala at umabot sa 20 kilometro ang haba ng trapiko sa ilang lugar. Kahit paglalayag ng mga barko, apektado dahil sa nagiyelong tubig. Ang bad news pa, posibleng magtuloy-tuloy ang ganitong lagay ng panahon hanggang sa Chinese New Year. Tinamaan din ng snowstorm ang Pittsburgh sa Amerika. Inaasahang abot sa 6 na pulgadang niebe ang itatambak nito. Sa Oklahoma, balot ng snow ang mga kalsada, kaya ang jeep na ito bigla na lang nawala ng kontrol, bumangga sa Center Island at saka tumagilid. Himalang di man lang nagalusan ang driver. Armado ng mga patpat ang daan-daang investors na nagprotesta sa harap ng gusali ng stock exchange sa Bangladesh. Nang magsunog ang mga demonstrador, binuweldahan sila ng mga batuta at tear gas ng mga pulis. Pinoprotesta nila ang labis na ibinagsak ng presyo ng stocks mula na payagan ng gobyerno ang pagpasok at pangungutang ng mga bagong investor. Nauwi rin sa girian ang protesta ng daan-daang mga kontra sa bagong gobyerno sa Tunisia. Pinaputukan sila ng mga sundalo na magpumilit silang pumasok sa headquarters ng ruling party. Higit sa 30 ang arestado. Aakalaing tambak ito ng basura pero isa pala itong hotel. Gawa ito sa 12 tonelada ng mga plastic, gulong at iba pang mga basura galing sa mga beach sa Espanya, Italia, France at Belgium. Pero kahit gawa ito sa mga bagay na patapon, patok naman ito sa mga bisita. Layunin daw nitong ipanawagan sa mga turista na pangalagaan ang mga beach. Naomi Diary, News 5. Showbiz action tayo. Dagsa ang mga personalidad sa relaunch ng isang showbiz magazine kagabi. Kabilang dyan si Annabel Rama na tila mainit pa rin ang ulo kay Heart nila. At usapin tungkol sa death penalty, hot na hot ring issue pati sa mga artista. Laila Chicadora, ikwento. Bonggang-bongga ang mga eksena kagabi sa relaunch ng isang showbiz magazine sa Makati City. Mula sa dating S Magazine, Inside Showbiz na ngayon ang bago nitong pangalan. At spotted sa okasyon, sina Senador Bong Revilla kasama ang asawa si Congresswoman Lani Mercado. At pati ang nakaalitan dati ni Senador Bong na si Hayden Ko, present na present din. Isa pang present ay si Annabel Rama at chinika niyang nakifiesta siya sa Cebu noong Sinulog Festival. Bukod kasi sa pagiging certified Cebuana, certified deboto rin siya ng Poong Santo Niño at ang dalangin niya ngayong 2011. Malayo ako sa mga swindler, malayo ako sa mga walang hiyang, walang utang na loob na alaga. At saka kakarmahin yung mga ibang nagluloko sa akin. Nagbago man ang taon, tila no mercy pa rin si Tita Annabel pagdating kay Heart Evangelista. At nakadagdag pa ang isnaban issue ng kanyang alaga at ng anak na si Raymond Gutierrez. Walang utang na loob. Si Raymond ang nag-convince sa akin tanggapin ko si Heart. Nung una ayaw ko talaga kasi sabi ko, Raymond mukhang hindi maganda, hindi mabait na anak kasi lumaya sa nanay niya 3 taon.
Pati sa Showbizlandia, pinag-uusapan ang issue tungkol sa death penalty at ang mga artista di pare-pareho ng opinyon. Actually, last 2006 of June, no? Isa tayo para burahin ang death penalty. Pero sa nangyayari ngayon, nagbabagong panahon. So I think we have to, kailangan ibalik natin yung batas na yan. Kasi nakakagulat na yung mga pangyayaring nagaganap for the past how many months. I think we have to reconsider this. Ako ay am for the death penalty eh. Pero meron namang iba na hindi naman gaano na pwede pang ma-reforma yung kriminal. Ako, forgive me, but whatever crime that you've committed, for me, death penalty is a no-no. The government should rethink about it. Siguro ikulong mo sa habang buhay, but not death penalty. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chicadora, News 5. Susunod sa aksyon, silipin ang paghahanda ng tropang Dexters at Birmen para sa Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals bukas. At ang maaksyong karera ng padulasan sa yelo sa Makata Super Video.